Panginoon, no? Dahil na kahit na nanduroon po sila, ay talagang ang presensya ng Panginoon ay nanduroon din. At sila ngayon ay nagse-celebrate ng kabutihan ng Panginoon. At ang napakaganda sa Panginoon, dahil kahit nanduroon sila, nandirito pa rin ang Panginoon na hindi nag-iiwan sa atin. Amen? Praise God. Hallelujah. Kanina pa lamang ay nararanasan na po natin ang tunay pong pagkilos ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi po ng ating Bishop, Kuya Alex, sasama ka ba sa Bicol? And medyo nag-isip ako. Kaya sabi niya, kapag hindi ka kasi sasama, ikaw ang magtuturo sa June 26. Kaya praise God. Amen. Hindi po ako makatanggi dahil napakasarap kasi na magbahagi din talaga ng salita ng ating pong Panginoon. At praise God. Hallelujah. At ako po'y natuwa, nagagalak na may halong kaba. Dahil for the first time po ako magtuturo ngayong Sunday po dito. At praise God, kaharap ko po ang mga inanoint ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. At muli po ay maraming salamat din po sa music ministry at sa ating pong creative arts. Hallelujah, na talagang masigasig din pong patuloy na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. So maging sa ating pong mga nanonood po dyan, sa ating pong live streaming, online, sa ating pong live stream, ay binabati ko rin po kayo ng isang magandang umaga dito po sa Pilipinas. Kung doon po sa inyo ay gabi, anumang pong oras, ay pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. So, ano pa bang ibang mga announcement? Actually, na-announce na po nila, Bishop, nung nakaraan. At siguro po sa sunod na Sunday po, kasama po natin sila muli. Kaya maraming bakante dyan, wala yung mga pastor. Praise God. Pero gano'n lang po kabuti ang Panginoon dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi na po tayo naghahanap ng kung sino man po ang mga lingkod ng Panginoon. Dahil sa biyaya ng Diyos, ang ating laging inahanap, katulad nga po ng inawit natin, ang inahanap natin palagi ay ang mukha ng ating pong Panginoon. Hallelujah, the great shepherd, ang pastor ng mga pastor. Hallelujah, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Heso Kristo. Praise God. So sa umaga pong ito, nais ko po magdala o share sa atin po ng salita po ng ating pong Panginoon. At nawa po ang ating pong makita, ang ating pong matignan ay ang ating pong Panginoong Diyos lamang, ating Panginoong Kristo. Praise God. Ang sabi ay looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya lamang. Praise God. Dahil kapag tayo po'y nakatingin sa ating pong mga kapwa, maging sa aming mga pastor, sa aming pong mga leader, ay hindi pa rin po talaga kami tunay na perpekto pa. Ang sabi nga sa ating katuruan na tayo ay minsan ay nagkakamali pa rin. At kapag tayo po'y umasa sa ating pong kapwa, sa tao, ay mabibigo po tayo. Mayroong nga sinasabi si Bishop sa amin, ako ay willing magbigay sa inyo ng kung ano man ang kahilingan ninyo, kaya lang madalas hindi ako able. Pero ang ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran, He is willing and He is able na mag-supply ng lahat ng ating mga pangailangan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, at sa umaga po ito, dire-diretso na po tayo dahil kung may time pa po tayo mamaya, patuloy po tayong mamayang sasamba sa Panginoon. Napakasarap kasi sumamba sa ating pong Panginoon. Pasensya na lang po kayo kasi kanina po medyo nagkaroon po ng trouble ang ating pong visual, kaya hindi po natin nakita yung mga lyrics ng ating pong mga kinanta. Ayan, so okay na po mamaya. At tayo po maya, patuloy po tayong mag-worship sa Panginoon. Ito yung lugar na ibinigay ng Panginoon na kung saan maaring sa ating mga tahanan, hindi tayo lubusang makapag-express na ating pong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Ito yung napakagandang lugar na ibinigay sa atin ng Panginoon upang po tayo ay malaya. Kaya tandaan po natin, pagdating dito sa church, kung ano yung gusto natin, huwag tayong mahiya.
Pag pumalakpak tayo. Pag sumigaw tayo ng may pagtatagumpay, sumigaw tayo. Amen? Praise God. Tayo po sayaw. Lahat po ibibigay natin for the glory of our Lord our God. Kaya binigay ang sanctuaryo po ito upang tayo po ay magiging malaya sa ating pong Panginoon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, malaya ka na. Huwag ka nang mahiya. Amen. Praise God. Okay, so sa umaga pong ito, ang ating pong topic na pag-uusapan ay pinamagatan ko pong desire to grow. Desire, o sabi nga po kanina sa ating inawit, nais, ninanasa natin upang tayo po ay lumago, mag-grow. Amen. Nung tayo po ay ma-born again, tinanggap natin si Jesus Christ, simple lang po kasi ang born again. Pagsisisi sa kasalanan, then pagtanggap sa regalo ng Diyos, John 3:16, si Jesus Christ, at to'y tinanggap natin siya ng totoo sa ating mga puso, tayo po ay napatawad at tayo po'y na born again in the Spirit. In the Spirit, kaya na born again yung ating Spirit. Kaya ang sabi sa John 3:5, born of the Spirit is of the Spirit, but born of the flesh, ito pong flesh, is of the flesh. Kaya nung si Nicodemus po ay nagtanong kung ano yung born again, sabi niya, sa tanda ako ng ito, babalik pa ba ako sa sinapupunan ng aking nanay? Religious leader po yon, pero hindi niya alam ang born again. Kaya ipinaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo na ang born again of the Spirit, na born again yung ating mga spirit, at hindi po na born again yung ating mga kaluluwa, ang ating katawan. Gaya ganun pa rin po tayo, ang ating pong itsura. Pero na born again yung ating mga spirit. Kaya ang sinasabi po rito, dapat may desire pa rin tayo kasi ang ating pong soul ay composed of 5 senses, then our will and emotion natin. Doon po yung napapaloob sa soul. Kaya dapat, ang sabi po rito, let us desire, magnais tayo to grow. No? Kasi pwede kang tumanggap sa ngayon, pero hindi pwede kang magnais na hindi ka mag-grow. Di ba? Pwede kang tumanggap sa Panginoon, pero may makikita kang hindi nag-grow. Oo. Bakit? Kasi nawala yung desire, yung pagnanais na sila talaga ay mag-grow. Kasi kaya ang akala lang ng iba, pag ikaw tumanggap sa Lord, ikaw ay nagsisimba, ikaw ay TLGC, ay ligtas ka na. No, hindi po yan tinuturo sa atin. Ang kinakailangan na tayo po ay dalisay ang ating mga puso na dapat tayo po ay tumanggap sa Panginoon ng totoo. Amen. Dahil ito po ang ating pong pag-aralan po ito po ay related doon po sa the parable of the sower. Sino pong nakakaalam ng the parable of the sower? Ito po'y tad-tad na. 1980s pa lang narinig ko na itong the parable of the sower. Pero ito po'y paalala sa atin ng Panginoon. In the parable of the sower, ito po'y makikita natin sa book of Matthew chapter 13 from verse 3 to 8 hanggang po ang paliwanag po dito, piniliwanag po dito sa Matthew chapter 13 from verse 19 hanggang 23 na mayroon pong naghasik ng seed, ng buto o seed o binhi. At ito po'y napunta sa wayside. Ito po'y tinuka ng ibon. Ang pangalawa, napunta sa stony, sa mabato. At ito po'y tumubo, kaya lang dahil sa bato, sa ilalim, hindi siya talagang lumago. At nung dumating yung araw, siya po inalanta dahil hindi siya lumapat doon sa lupa. At ang pangatlo ay thorny, dawagan. At ito po'y parehong tumubo, kaya lang mas lumakas, tumaas, mas tumaba, lumusog itong dawagan. Kaya natalo siya. Natalo itong seed na to. Kaya hindi siya nagbunga. Sabi doon. Pero yung pang-apat, praise God, sa verse 20 ng Matthew chapter 13, verse 23, ito po'y tumubo sa good ground. Hallelujah. Sa magandang lupa, sa matabang lupa. At ito po ay tumubo, lumaki at namunga ng tig 100. Merong 60 at merong 30. At yung magandang lupa na yon, walang iba kundi yung puso mo, yung puso ko, ang puso ng bawat isang tumanggap ng totoo sa salita, understand
the Word of God. Na sa araw-araw ng kanyang buhay, tuwing siya'y makapakinig ng salita ng Diyos, kanyang inuunawa. Kaya ang salita ng Diyos po hindi nakakasawa. Kaya minsan ang sasabihin na iba, ay narinig ko na yan. Pero ang totoo po, ang salita ng Diyos ay hindi nawawalan ng mga revelation. Narinig man natin ito noon pa, subalit ngayon meron siyang mga fresh revelation. Iyan ang kagandahan doon sa salita ng ating Panginoon. At bakit natin kailangan ng salita ng Diyos araw-araw? Dahil kapag ikaw ay kumakain, araw-araw kailangan kang kumain. Dahil araw-araw ikaw ay nagugutom. Kaya minsan, kaya madalas ikaw ay kakain dapat ng 3 times a day. Minsan 4 times a day. At kapag dating pa ng gabi, meron ka pang midnight snack, 5 beses. Bakit? Kasi laging kumakalamang sikmura mo. Subalit sa salita ng Diyos, praise God, hayaan natin na kumalam ang sikmura natin. Magkaroon tayo ng desire sa salita ng Panginoon. Dahil tanging ang salita lamang ng Diyos ang tanging nating pag-asa natin sa magulong sanlibutan pong ito. Amen! Praise God! Sige po, hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, O God. Hallelujah! Praise the Lord. Ang ating pong text ay makikita po natin sa 1 Peter chapter 2, verse 2. Meron na po ba? Ayun! Praise God! Palapakan po natin ang Panginoon at nababasa na natin ngayon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2, verse 2, as newborn babes, desire, yan na, nabasa na natin, desire the pure milk of the word, that you may, sabi nga po natin, that you may, malakas po, that you may grow thereby. Hallelujah. As newborn babes, ibig sabihin na born again tayo. Kinakailangan po yung ating kaisipan, yung ating po mga sarili, i-renew natin ang ating mga kaisipan, praise God, at let us desire the pure milk. Ano ba yung pure milk? Kapag ang katangian ng isang gatas, lalo na po ang milk ng isang ina para sa kanyang sanggol, ito po ang pinakamasustansya na pagkain ng isang bata, isang sanggol. At tayo po ay mag-desire nito, walang iba ang salita ng ating pong Panginoon, yung the word of grace ng Panginoon. The word of grace, sabi nga po natin, word of grace. Isang malakas na word of grace. Amen. Yan po ang pinaka-tunay, pinaka-masustansya, pinaka-dalisay na ating dapat maririnig araw-araw ng ating pong mga buhay. Praise God. Hallelujah. Napakaraming mga katuruan, mga kapatid, sa iba-ibang mga nagtuturo. At kapag tayo po ay malihis doon sa pinakadalisay, pinakamasustansya na pangangaral ng salita ng Diyos, maaari po tayong maguguluhan. At purihin po ang Panginoon dahil isa rin po ako noon na hindi naniniwala sa word of grace na ito. Alam po yan, nila Bishop, halos 1 taon na umuupo lang ako dyan. Hindi po ako naniniwala dito sa word of grace kasi nagiging taliwas doon sa ating mga paniniwala noon na dapat tayo'y magtatrabaho, dapat tayo ganito ang ating gawin upang tayo mapuspos, upang tayo ay maging matagumpay na mga Kristiyano. Kaya halos ayaw na natin magtrabaho dahil ang gusto natin, dasal na lang tayo ng dasal. Lahat na lang gagawin natin, lahat na lang ay para mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. Praise God. Subalit sa katuruan ng grasya ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil hindi na po kailangan pa na nabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon dahil siya na mismo ang nagbibigay ng pag-asa, ng tunay na buhay sa bawat isa sa atin. Ang lagi na natin ngayon titignan, yung the finished work of our Lord Jesus Christ. Hindi yung magagawa natin, kundi yung ginawa ng ating pong Panginoon sa ating mga buhay. Like for example, hallelujah, gusto nating ibigin ang Panginoon, minsan nakakalimutan natin na una siyang umibig sa atin. Kaya ang dapat natin palaging titignan, Lord, thank you sa pag-ibig mo sa akin. Kasi ang pag-ibig natin, nagbabago. Sa ngayon, okay pa, nandirito tayo. Praise God, umuusbong ngayon ang pag-ibig ng Panginoon. Paglabas natin,
nawawala minsan yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Pagpunta natin dito, maraming mga obstacles, maraming mga pangyayari. Minsan nga parang sabihin mo pa, ayoko na umattend kasi nainis ako kay mister ko. Nainis ako sa anak ko. Di ba? Para bang wala ka sa mood. Praise God. Pero kapag titignan mo palagi, praise God, hindi ang pag-ibig mo sa Panginoon, tignan mo palagi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Masabi mo, kahit nagkamali ako kanina, praise God, hallelujah, mahal pa rin ako ng Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo ngayon nakarating pa rin po sa lugar nito ng dahil sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah. Praise God. So yan po ang 1 Peter chapter 2, verse 2. Praise God. Saglit po tayo muli manalangin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, muli sa iyong mga salita na aming pag-aralan sa oras po ito. Hallelujah. Pagpalain mo yung mga salita po ito. Patuloy namin maunawaan at patuloy kami magpakumaba kung ano man ang iyong gagawin sa amin, pagtuturo man, Panginoon, o ano man, O Lord God, ang iyong papagawa sa amin. Kakaroon kami ng humble heart na matupad ang iyong mga ninanais sa amin. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. At tayo po lahat, ano po ba yung na-born again tayo? Na-born again po tayo, not of corruptible seed. Ang sabi po sa 1 Peter 1:23, being born again not of corruptible seed, but of incorruptible seed by the word which live and abideth forever. Tayo po na born again, hindi po sa nasisirang binhi, kundi tayo po na born again sa mga hindi nasisirang binhi ng salita ng Panginoon na natanim sa ating mga puso. Wow! Praise God! Isang kagalakan. Hallelujah. Kaya tayo, hindi po tayo kawawa. Minsan po naaawa tayo sa ating mga sarili dahil maaring hindi pa sapat yung ating mga tinatangkilik. Pero kung titignan mo yung mga spiritual na mga biyaya ng ating pong Panginoon, Ephesians 1:3, tayo po yung pagpala ng Panginoon sa mga spiritual na mga bagay. Katulad dito, tayo po ay tumanggap ng mga incorruptible seed. Hallelujah. Binhi na hindi nasisira ang salita ng Diyos. Sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, tayo ang nataniman ng binhi na hindi nasisira. Sabi mo sa iyong katabi, kapag inaantok-antok, sabi mo ng malakas, sabi mo, ikaw ay biniyayaan ng Panginoon ng incorruptible seed. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. At medyo may katanungan po rito. Actually, hindi naman po ito talagang batas, kundi ito lang po ay papaliwanag sa atin upang patuloy natin maunawaan kung paano po tayo mag-grow. Sino po ba nais na lumago? Taas po ang kamay. Amen. Hallelujah. Praise God tayo lahat. Amen. Si Kuya Joe talagang dalawa pang kamay. Praise the Lord. Ang sabi mo, what should we desire to grow? Meron po tayong 4 lang na pag-aralan sa umaga po nito. Ang una po ay, number 1 po ay, desire to grow deeply. Sabi nga po natin, deeply. Magnais daw po tayong lumago ng malalim. Oh, kailangan malalim ang ating pag-grow. Pag ikaw ay maliligo sa dagat, pagpunta mo ng dagat, minsan makita mo yung mga alon, di ba? Minsan may mga dumi pa. Pero pag sinubukan mong sumisid, pagkatapos makita mo yung kagandahan doon sa ilalim. Kung nakapunta kayo ng Boracay, may snorkel doon eh. Yung bibigyan ka ng mask, pagkatapos bigyan ka ng oxygen, magpapatiho ka doon sa ilalim, ang makikita mong kagandahan ng mga kulay ng mga isda, tsaka corals, makikita mo ron. Pag-ahon mo, yan na naman, alon na naman. No?
Parang ganito po yung example, na kapag ikaw ay malalim ang iyong relasyon sa salita, sa Panginoon, sa kanyang mga salita, praise God, hindi mo makikita, hindi mo uindahin yung mga alon ng buhay. Hindi mo indahin ang dumi ng kapaligiran. Hindi mo indahin dahil ikaw ay nasa ilalim at ang nakikita mo lamang ay ang kagandahan ng ating pong Panginoon. Amen. Mararanasan mo ang tunay na kapayapaan ng Panginoon. Ang kagalakan ng Diyos na hindi mo nabibilhin pa. Dati tayo nung wala sa Panginoon, gusto nating bilhin ang kagalakan. Kaya sasabihin natin sa drugstore, isang pabilingan, isang boteng kagalakan. Isang banig ng kapayapaan na yun ay pansamantala lamang. Subalit, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon at naging malalim, anuman bagyo ng buhay, praise God, hallelujah, tayo pa rin ay nakapagpupuri at nakapagsasamba, hallelujah, at patuloy pa rin nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Amen? Dahil malalim ang ating kaugnayan sa ating pong Panginoon. Nakaraan, ang pandemic, 2 taon tayo na nagtiis. Maraming nagkasakit, maraming na ospital, maraming nagastusan, may mga mahal sa buhay na nawala. Maging aking kapatid, si Pastor Alan, na COVID. Walang pinili yung COVID na yun. Maging si Artian, marami. Maging si Pastor Lito, ay tinamaan ng COVID. Maging aming mga member sa church ay tinamaan ng COVID. At ang sabi ko nga doon sa aking sarili, sabi ko, Lord, kung ano man ang mangyayari, mayroong kasagutan ang Panginoon. Mauna man tayo, mawala man ang buhay natin sa mundong ito, praise God, assurance, meron tayong assurance of salvation na tayo po'y makakarating na sa ating tunay na tahanan sa langit. Dahil ito ang sinabi ng salita ng Diyos, I have prepared a place for you. Pero kung si Bishop pa, mauna na lang muna sila. Dahil meron pa tayong mga gagawin habang nandito po tayo sa mundong ito. So ganun po ang mga pangako ng Panginoon. Kung wala ang salita ng Diyos, ang hirap kayang mamamatayan, lalo na yung COVID na yon, hindi mo mapuntahan yung mahal mo sa buhay. Wala kang magawa. Pero, merong tayong Diyos. Hindi maigsi ang kamay upang hindi maabot ang ating mga pangailangan at hindi siya bingi upang hindi marinig yung ating mga panalangin. Ganon ang kabutihan na meron tayong Diyos, extension ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Kaya tayo po'y bagamat talagang nalungkot, naapektuhan, pero hindi po tayo tuluyang nagapi ng kaaway. Dahil ang Diyos, hallelujah, God is for us, God is with us, and God is in us. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay sumasa atin na mga kapatid. Mapalad ang bawat isa sa atin. Hallelujah, Ilonggo na ako. Hallelujah, nahalata na tuloy ako isang Ilonggo. Hallelujah, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Hindi kayang bayaran. Hindi kayang bayaran ng anumang salapi. Hallelujah. Kaya nung, praise God, nung ako po'y ma-born again, 1982, tagal na. Kabataan ko. At ako mo'y matanggap ko ang Espiritu ng Diyos, nasabi ko sa aking mga sarili, Lord, eto na pala yung aking hinahanap noon pa. Edad ko pa lang noon ay 24 years old. Hinahanap ko ang lahat ng tunay na buhay sa lahat ng bisyo. Yun. Pero hindi ko nasumpungan. Minsan isang gabi, tinanggap ko ang Panginoon. Mayroong gawain sa isang garahe. Hallelujah. Kaya dati sabihin nila, ano ba yan? Nagsisamba kayo sa garahe. Purihin ang Diyos dahil ang Panginoon ay hindi namimili ng lugar. Hallelujah. Ang hinahanap niya na merong puso na nais magbukas. Hallelujah sa Kanya. At kapag binuksan mo ang puso mo sa Kanya,
Praise God, mabuborn again ka at ang Holy Spirit titira sa iyo. At kapag tumira na ang Holy Spirit sa iyo, hindi ka na mapipigilang ipapahayag ang kabutihan ng ating pong Panginoon kahit wala ka pang alam sa Biblia. Hallelujah. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga po nung maborn again ako, itong kwento lang po, naborn again ko araw ng Sabado. At pinapabasa pa sa akin ng katabi kong Biblia, sabi ko, ayoko baka masunog ako dyan. Naborn again ako at that time, Sabado, pagdating ng Linggo, sumamba na ako sa Panginoon. At ang usong kanta pa noon, God's not dead, He's alive. Tapos, is your God dead? No, 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 no! Talagang ang saya ng mga tao noon, ganun lang ang kanta. Sumamba ko, pagdating ng Lunes, dahil nagtatrabaho pa po ko noon, alam nyo, ang ingay ko sa trabaho. Sinasaway na ako ng manager ko, Alex, ano ang nangyari sa iyo? Magtatayo ka ba ng bagong reliyon? Sabi ko, Sir, hindi bagong reliyon. Kundi kailangan natin ay ang relasyon sa Panginoon. Sabi ng isang kong barkada, kainuman ko, kung saan-saan kami nagpupunta, pare, nung Biyernes, magkasama pa tayo sa beer house. Pagkatapos ngayon, ano na ang nangyari sa iyo? Sabi ko, umaten ako nung Sabado ng gawain ng Panginoon nang walang itinataas, si Jesus Christ lang at hindi binabawasan ang Biblia from cover to cover, yun lang. At pagkatapos nung tinanggap si Lord, natanggap ko ang Espiritu ng Panginoon. Nung matanggap ko ang Espiritu ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, para akong isang baliw. Kaya nga ang tawag sa atin minsan ay gano'n eh. Kasi parang baliw talaga ako na talon ako ng talon habang naglalakad kami. Habang naglalakad kami ng aking kapatid. At iba ko pang kasamahan. Dahil iba yung kagalakan, iba yung kapayapaan, iba kapag ikaw ay nasa Panginoon. Amen. Hallelujah. Woo! Kaya maging sa oras natin, sa atin, praise God, kahit anumang tagtad ng problema meron tayo, ang gawa ng kaaway upang tayo magiba, upang tayo ay huwag nang magtiwala sa Panginoon. Praise God, dahil malalim tayo sa salita ng ating Panginoon, malalim ang ating relasyon sa Panginoon. Praise God, hindi niya tayong mapipigilan na magpuri, sumamba, at maglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen! Praise God! Hallelujah! Kaya kailangan natin po mga kapatid, hallelujah, mag-desire sa ating pong mga buhay, hallelujah, to grow deeply. At nung mga nakaraan ng buwan, ano pong mga buwan ngayong magulo? Magulong buwan ng eleksyon. Ito ang nagbigay ng kaguluhan. Hindi natin sinisisi ang gobyerno. Talagang mayroong election eh. Pero dahil sa mga kulay na ito, praise God, alam kong iba nagsuot na ngayon ng kulay na dapat hindi sinusuot. Tapos ng election. Pero ito'y nagbigay ng kaguluhan. Anak, sa magulang, iba-ibang kulay na apektuhan. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon, nanalo man o natalo man yung kulay na ginusto natin, tayo pa rin po ay hindi naapektuhan. Praise God, masaya pa rin tayong naglilingkod sa Panginoon. Dahil bakit? Ang mga pangako ng mga tao nagbabago, mga kapatid. Isa lang ang nagbigay ng tunay na pangako na hindi nagbabago, ang ating Panginoon. Bakit? Ang tao minsan ay gustong magpakamatay, ibigay ang buhay doon sa kapwa-tao, subalit nakakalimutan, ibigay ang lahat para sa Panginoon na siyang nangako na hindi nagbabago. Amen. Kaya dapat maunawaan, kapag malalim tayo sa Panginoon, ang lahat ng bagay dito sa mundong ito lilipas. Nanalo maaring hindi ang iyong kandidato itong taon na ito, lilipas din yan, mapapalitan pa rin yan. Dahil mayroong pagbabago eh. Eh bakit doon tayo magko-concentrate sa mga nagbabago?
sa mga nag-iiba. Hindi tayo mag-concentrate doon sa sinasabi ng ating pong Panginoon. Hallelujah. At wala tayong bubutuhin, kundi ang ating Panginoon si Kristo lamang sa ating pong mga buhay. Amen. Praise God. Palapakan po natin ating mga Panginoon. Ating pong Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At kapag tayo po'y malalim sa ating pong Panginoon, tayo po ay lalago, parang isang puno na ikaw ay nag-uugat. Kapag ikaw ay nag-uugat, anumang bagyo ng buhay, praise God. Hallelujah, sumasayaw-sayaw ka lang dahil ikaw ay nakakabit sa ugat. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya ang sabi nga po sa ating pong Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Gising pa po ba kayo? Amen. Hallelujah. Yung tutulog-tulog dyan, gisingin nyo. Baka mag-rapture. Kaya mayroong natulog, kwento. Mayroong natulog. Nag-brown out sa loob ng simbahan. Nung mag-brown out, pag dilat yung ganyan, ang dilim. Wala siyang nakita. Ang sigaw niya, Pastor! Pastor! Ipag-pray niyo ako, nabulag ako. Kasi brown out. Pagising niya, wala siyang nakita. Kaya sa buhay natin mga kapatid, praise God, pag araw ng linggo, maging kondisyon tayo para magkaroon ng desire na makinig ng salita ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Ang sabi po rito, as you therefore have received Jesus Christ. Sino po tinanggap? Si Jesus Christ. Hindi po kasama ang ating po religion. Kaya hindi natin pinapakaialaman ang religion ng bawat isa. Kundi ang mahalaga rito, you receive Jesus Christ, the Lord. So walk in Him. Lumakad ka. Kasama niya. Kung wala kang kasama sa buhay, ng ibang bayan, o ng ibang bahay, o wala ka talagang kasama, praise God, ang sabi niyo, kasama mo ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Meron kaming kasama sa church. Nung siya po born again, iniwan na siya ng kanyang mahal sa buhay. Lahat, kanyang asawa, na kanyang lahat ng mga mahal sa buhay, at siya ay nag-iisa lang, na lang gusto na magpakamatay, pati ang anak niya, iniwan siya dahil sa kanyang lifestyle na wala sa Panginoon. Nung siya po born again, praise God, nag-iisa na lang siya. Sabing ganoon, praise God, lagi ko nang kasama ang Panginoon sa aking kwarto. Kung saan ako naroroon, lagi ko nang kasama ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Dahil bakit? Sabi na, walk in Him, rooted and built in Him, rooted and built in Him, and established in the faith, as you have been taught, abounding it with thanksgiving. At sa huli ko pong explanation po rito, may tinuturo po ang ating bishop every Wednesday. Sino pong nakikinig, nanonood? Huwag niyo na po itaas ang kamay niyo. Silence means yes. Praise God. Manood po tayo kasi may series of study po ang ating bishop about po sa perilous time. Malapit na pong darating ang Panginoon. At ang sabi nga po doon sa book of, sa kanyang tinuturo, ang kanya pong text doon ay sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ano nga po natin? 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, tigas ng ulo, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. So ito pong mangyayari sa mga huling araw. Pero alam niyo po mga kapatid, praise God, hindi ito mangyayari sa atin kung tayo po ay mag-grow
deeply sa Panginoon. Instead, tayo ang gagamitin ng Panginoon upang itong mga bagay na itong ating nabasa, praise God, tayo po ang kokontra dito upang mangaral tayo ng pag-ibig ng Panginoon, upang tayo po'y gagamitin ng Diyos, upang maipakita sa Panginoon na hindi ito mangyayari sa atin dahil tayo ay magiging asin at magiging liwanag ng sanlibutan pong ito. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Amen. May pumalakpak na isa. Sabayan natin mga kapatid. Hallelujah. Kaya pag may nakarinig ako kahit isa lang, papasundin ko talaga kayo. Dahil alam ko po tayo naman ay natutuwa talaga sa ating pong Panginoon. So yun pong number 1. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Number 2. 4 lang po ito. Number 2. Grow up. Sabi nga po natin, grow up. Kapag tayo naman po ay mag-grow up, ano ba ang mga nakikita? Ang example dito po sa Biblia, ang growing up. Kaya sabi ng Lord, set your affection on things above, not on things on earth. At kapag tinignan po natin yung sa up, mayroon pong in-example ang Panginoon sa Isaiah chapter 40, verse, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall soar, they'll mount up their wings like eagles. Alam niyo po yung agila, napag-alaman ko po na agila pala, kaya mataas po ang kanyang lipad. Kapag may bagyo, kapag binuka niya ang kanyang pakpak, kusa po itong magpapaimbulog siya. Kaya hindi niya iniinda yung bagyo. Dahil kusa lang siya, parang naglalaro lang siya. Pumapaimbulog po siya. Ganun po ang isang agila. At tayo po'y in-example dito ng Panginoon, na tayo po'y they that wait, paghihintay sa Panginoon. Hallelujah. Ang paghihintay minsan ay nakakainip. Minsan madaling hintayin kisa sa naghihintay ka. Pero ang sabi nito, maghintay ka na with patiently. Maghintay ka lang sa kalooban ng Panginoon. Itong nakaraang 2 taon, ang pandemic na ito, parang hindi natin alam ang ano man ang mangyayari, lalo na may nagbabalita na tuloy-tuloy na ito. Pero praise God, hallelujah, hanggang 2 taon lang. Pero marami po hindi nakapaghihintay sa kalooban ng Panginoon. Gumawa ng sariling desisyon sa buhay. Nung gumawa na ng sariling desisyon sa buhay, nung mawala na ang pandemic na itong 2 taon, naku po, dapat hindi ko pala ginawa. Yeah. Bakit? Hindi nakapaghintay ng 2 taon. Sa Biblia po naghintay si Sarai, si Abraham naghintay ng 25 years. Upang ang pangako ng Diyos ay kanyang makamtan, nagkaanak sila kay Isaac. Kaya lang, si Sarai, gumawa ng sariling hakbang. Pinasiping niya si Abraham sa kanilang alipin. At pagkatapos ito'y nanganak si Ismael. Pero nagkaroon po ng consequences. Sa buhay po natin mga kapatid, tayo po'y nasa grasya ng Panginoon. Pero kapag hindi natin sinunod, hindi tayo nag-desire na maging malalim sa Panginoon at nagawa natin o gagawin natin ang hindi kalugod-lugod, hindi karapat-dapat sa Panginoon, magsasuffer po tayo sa mga consequences po ito. Ngunit, maraming salamat sa Panginoon. Kahit nagulo ang buhay natin, praise God, kapag tayo magbalik loob sa Panginoon, hallelujah, hindi tayo itataboy ng Panginoon. Sa anumang kaparaanan, tayo'y manumbalik sa Panginoon, katulad tayo ng mga prodigal son, praise God, na malayo pa lang, praise God, tinitignan na ng Ama, at kapag lumapit na, akap na tayo muli ng ating Panginoon. At ang Panginoon ang siyang nagre-restore sa ating pong mga buhay. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, kaya tayo po'y maghihintay patiently to do the will of the Lord, not by the flesh. Lalo na si Noah. Pangako ng Panginoon sa kanya, umabot po ng 120 years bago makamtan
ang pangako ng Panginoon? 120 years? Gusto niyo po ba 120 years na pangako bago makamtan? Hindi na. Kasi ang edad ng tao ngayon hanggang 70 na lang. Kapag maingat-ingat ay hanggang 80. Pero dito natin makita po sa mga ibang lingkod ng Panginoon nating nabasa, naghintay sila sa mga pangako ng Panginoon. Sa ating pong mga buhay, mga kapatid, ilang linggo mo ba pinapanalangin yan? Ilang buwan mo ba pinapanalangin yan? Ilang taon mo ba idinadasal yan sa Panginoon at hanggang sa ngayon wala pa? Huwag tayong mainip, mga kapatid. Maghintay tayo for the perfect time of the Lord, for the perfect day ng Panginoon. Hallelujah, dahil ang ating Panginoon Diyos hindi nagbibigay ng ikakasama ng bawat isa sa atin. For every good and perfect gift, it is comes from heaven. It is comes from above. Ito po'y galing sa ating pong Panginoon. Maghintay lamang tayo, mga kapatid. At ito po'y ipagkakaloob ng ating Panginoon. Sabi niya, in His time, He will make all things beautiful. Sabi nga po natin, beautiful. In His time. Hindi po time natin. Kasi minsan po, gusto natin yung time natin Oo. Pero in His time, sa time po ng Panginoon. Kaya habang tayo naghihintay, maghintay po tayo na may mapayapa, naglilingkod sa Panginoon, hindi nagrereklamo, hindi naiinis, na tayo po'y talagang naghihintay para sa Panginoon. Praise God. Hindi man tayo nakamayan ng mga pastor, ni Bishop, every Sunday. Naku, hindi tayo napansin. Kasi may tayo nga, di ba, may time minsan, ako minsan nakatingin ganyan kay sister, pero si sister pala kumakaway sa akin. Pero alam niyo, tingin ko pala hindi sa kanya. Pagkatapos, si pastor, si brother, hindi mo lang ako pinansin, ayoko nang umattend dyan. Sa kunting bagay minsan po, ay doon po tayo inililihis ng ating pong kaaway. Pero sabi ito, grow up! Lagi lang tayong tumingin sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Set your affection on things above, not on things on earth. Ang lumpo po, 38 years na naghintay. Bedridden siya. Ang babaeng inagasan ng 12 years. 12 years na naghintay. Praise God. Sa atin po, hallelujah. Sabi mo sa iyong sarili, sa iyong katabi, mamaya, ngayon na, tatanggapin ko na ang aking hinihintay sa Panginoon. Lagi mo sasabihin, ngayon na, ay tatanggapin ko na ang aking hinihintay para sa Panginoon. Bukas ulit, pag wala pa, ngayon na. Ganun lagi ang ating sasabihin. Maubos man ang ngayon na. Praise God. Darating at darating yung mga pangako ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Meron man sa ating mga malsabo, hindi pa nagbabago sa ngayon. Praise God. Makikita natin balang araw, puspos pa yan sa atin. Yung asawa mo, na ayaw sumunod sa Panginoon, ay darating araw, siya pang magyayaya sa'yo. Ang gawain alas 8, alas 6 pa lang, ginigising ka na. May pagbabago, mga kapatid. Amen, hallelujah. Siya pang masabi, bilisan ninyo! Naiinis na ako, ang tagal nyo. Praise God, hallelujah. So may pagbabago, mga kapatid. Kaya ngayon po, let us grow up. Number 3, hallelujah. Hindi ko na, may mga sinulat pa ko rito, hahaba tayo, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Baka hindi nyo na ako papayagan na pag sinabi si Pastor Alex, wala nang attend. Sobrang haba. Breaking the record. Praise God. So, ang number 3 po ay grow in. Sabi nga po natin, grow in. Inwardly ito Nakalimutan ko pala, no? Upwardly, grow inwardly. So kung tayo po nag-grow deeply, upwardly, grow inwardly. Mag-grow po sa loob natin. Amin nga po natin, yung dibdib natin. Yan. Inwardly, sa loob. Ayan. Nung tayo po yung na-receive natin ng ating Panginoon sa Kristo, praise God, ito po ang pangako niya sa kanyang mga disipulo na siya ay akyat, pagkatapos siya ay akyat, at pagkatapos siya, kailangan akong umakyat. Nalungkot ang mga disipulo niya. Bakit? Kasi akyat na siya Pero ang sabi ng Lord, huwag kayong malungkot dahil meron akong isusugo. Kaya ang isusugo niya, hindi tao. Kaya maraming nagtuturo na sila,
ikaw, siya ay sugo ng Panginoon. Hindi po ang sinugo ng Panginoon nung siya ay umakyat. After 50 days, bumaba ang Holy Spirit sa Acts chapter 2. Bumaba ang Holy Spirit at tinanggap nila Pedro, iba pang mga Kristiyano noon, mananampalataya, ang Espiritu ng Diyos. Praise God, hallelujah. Doon sila naging matapang. Doon sila naging masayang naglilingkod sa Panginoon dahil sa Espiritu ng Diyos na sumasa kanila. Hallelujah. Kapag tayo palagi ay puspos ng Espiritu ng Diyos, praise God, sumusunod pag sinabing puspos ka ng Espiritu ng Diyos, lumalakad ka sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi yung magbababad ka lang, para mapuspos ka. Hindi po. Hindi kapag ikaw ay lumalakad sa pag-ibig ng Diyos, praise God, kahit saan ka naroroon, gagamitin ka ng Panginoon. Bakit? Ang Espiritu ng Diyos ay laging buhay na sumasa atin. Hallelujah. Nag-grow tayo. Sa ating pong mga, tayo po nag-grow inwardly dahil ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi po rito, we are now become the temple of the Holy Spirit. Kaya wala na ang presensya, ang Espiritu ng Diyos sa templong gawa ng kamay ng tao. Bakit mayroon lang ditong presensya ng Panginoon? Dahil nagtitipon ng kanyang mga anak. After na, wala na tayo rito, wala na. Kaya inilagay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa buhay po natin. Kaya kahit nag-pandemic, hallelujah, hindi tayo makadalo. Hallelujah, meron tayong mga online. Hallelujah, na pwede naman tayo mag-pray sa bawat isa. Hallelujah, nariyan dahil ang Espiritu ng Diyos nananahan na sa puso ng bawat isa sa atin. At wala siyang tinatangi, wala siyang pinipili, kahit hindi ka pastor, kahit kangina ka lang na born again, ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa bawat isa sa atin. Babae ka man, lalaki ka man, pinag-aralan ka man o wala, praise God, may karamdaman ka o wala, praise God, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Sabi mo sa iyong katabi, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo. Hallelujah. At dapat lamang po tayo ay mag-grow in. Hallelujah. Inwardly. Hallelujah. Mag-grow tayo inwardly sa ating pong mga buhay. Ibig sabihin po, kung ano ang Panginoon, identity of Christ ay sumasa atin. Hallelujah. Tayo po yung mga nabago. Kaya makita ng ating mga kapwa, praise God, ang laki ng pinagbago mo. Bakit? Ano ang sekreto? Huwag natin sabihin, kasi sabihin natin, binago tayo ni Kristo. Huwag natin ikakaya. Praise God. Kaya nga po, kapag nasayo na ang Espiritu ng Diyos, wala siyang ibang luwalatiin, kundi ang ating pong Panginoong Yesu Kristo lamang. Praise God. Yun po ang number 3. At number 4. Number 4 na po tayo. Grow outwardly. Sabi nga po natin, out. Sa labas. Kung tayo po ay naging puspos ng identity ni Christ, dapat po ito ay makikita sa atin. Kaya nga po ay naging matapang sila, nag-share ng salita ng Diyos dahil nung ma-receive nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi sa Acts 1:8, you shall receive, power. Sabi nga po natin, power. Yung sinabi niyong power, para walang ka-power. Power! You shall receive power. After that, the Holy Ghost will come upon you. At pagkatapos nun, anong sabi? You shall be my witness. Sino nagsabi nun? Si Jesus Christ ang ating pong i-witness. Hallelujah. Kaya kapag merong ibang nag-witness, hindi si Jesus Christ, ang sabi ng Biblia, si Jesus Christ ang ating pong i-witness. Ang sabi sa Romans chapter 1, verse 16, na sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang pangangaral ng the gospel dahil ito ay ang kapangyarihan upang ikaliligtas ng mga tao, first, the Jew, sa mga Hudyo, then to the Greek. Ano ba yung Greek?
at kasama tayong unto the uttermost part of the earth. Kaya nakarating sa atin, hindi tayo mga Hudyo, physical, personal, hindi. Kundi tayo po'y nabahaginan lang ng salita ng Panginoon. Nakarating sa atin ang salita ng ating pong Panginoon. Minsan, tayo ay nakarinig na si Jesus pala ay nagpapatawad, si Jesus pala ay magbibigay sa atin na magiging tunay tayong mga anak ng Diyos. At minsan, isang araw, praise God, tinanggap natin ang Panginoon. Isa tayo sa lumapit sa harapan dahil dati, lagi tinatawag ng pastor, sinong gustong tumanggap sa Panginoon? Taas ang kamay. Taasan ng kamay. Pagkatapos, lahat ng nagtaas ng kamay, habang nakapikit, tumayo. Tayuan tayo lahat. At lahat ng mga tumayo, lumapit sa harapan. Ang daming naglalapitan sa harapan, tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos po noon, ang sabi rito, grow outwardly. Dapat po makita sa ating po mga buhay ang ating pong Panginoong Jesucristo. Tayo po ay sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2 and 3. You are our epistle, written in our hearts, known and read by all men. So balik po tayo doon. You are our epistle. Tayo daw po ang buhay, tayo daw po ang mga epistle, mga sinulat. Written in our hearts. Tapos known and read by all men. Binabasa po tayo mga kapatid ng ating mga kapwa, ng ating sa kapaligiran, ng ating mga kapatid, ng ating mga mahal sa buhay. At kapag nakita nila na tayo po ang tunay na aklat, tunay na binago ng Panginoon, madali natin silang madadala. Madala natin sila sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya tayo mga kapatid ay araw-araw tayong nagpapadilig sa Panginoon, parang mga halaman na nagpapadilig tayo ng salita ng Panginoon araw-araw. Sabi nga po natin, araw-araw. Nagpapadilig tayo araw-araw. Hindi lamang tayo kontento every Sunday. Hindi tayo ay nakikinig pa every Wednesday. Pagkatapos po noon, nagbabasa pa tayo, praise God, pagdating pa ng men's fellowship, yung ating nabasa na i-share po natin dito. At then meron pa tayong mga sariling salita ng Diyos. Araw-araw na siya nagpapalakas sa atin. Buhay mga kapatid. Dahil araw-araw tinitira ng kaaway. Kaya kailangan din araw-araw din tayong makinig, magbasa ng salita ng Diyos panlaban sa mga ginagawa ng ating pong kaaway. Kaya araw-araw tayo nagpapadilig. Meron po akong kukwento. Meron po 3 magkapit-bahay. At ang dalawa po rito ay marites. Ano pong tawag sa Kristiyanong marites? Marites. Ano to? Patawa lang. Ano po? Sa marites. Samaritan, nilaghalong marites. Di, ano lang po yun. Side trip lang po yun. Meron po 3 magkakapitbahay. Yung nasa gitna po ay born again. At yung dalawa po ay sabi ni Pastor Dante, pre-believer. Dati kasi tinatawag natin unbeliever, parang hindi na naniniwala eh. No? Pero sabi ni Pastor Dante, pre-believer. Okay, so ang dalawang ito, ang isang sa gitna, itong Kristiyanong itong sa gitna, meron siyang tuwing umaga, meron siyang dinidiligan na halaman. Hindi ito pandemic naging usong halaman eh. 7 ang kanyang dinidiligan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang pampito, hindi niya dinidiligan. Nakita ng isang kapitbahay, pumunta dun sa kabila, Mare, alam mo, ang born again nasa gitna natin. Parang baliw. Bakit? Kasi 6 lang dinidiligan niya. Ganun ka talagang talagang bigayin todo. 6 lang dinidiligan niya. Ang pang-7, hindi. O, ganun ba? Sabing ganun, sige na.
Sumunod na umaga, ganun din nakita niya. Ganun nga, dinidiligan yung 6, yung pampito ay hindi. Punta din siya sa kabila, Mare, totoo yung sinabi mo. Parang baliw nga yung born again na yan. Bakit yung pampito hindi niya dinidiligan? Araw-araw, ganun ang ginawa. Hindi nakatiis yung dalawa. Kaibiganin natin ang born again. Kinaibigan na, alam mo, nakakatuwa ka. Pagkatapos, pero meron lang kaming tanong, bakit na meron kang 7 halaman na sa paso, bakit yung isa hindi mo dinidiligan? Ganun pala. Nakikita nyo pala. Oo, kasi alam nyo, itong 6, ito yung mga 6 na buhay, kaya dapat diligan. Ang pampito kasi ay plastic lang. Kaya hindi ko dinidiligan. Ay, ganun pala yun. Kaya sa buhay natin mga kapatid, araw-araw tayo magpadilig sa ating pong Panginoon sa Kanyang mga salita upang tayo po ay mag-grow. Sino nga ba naman magdidilig doon sa plastic na hindi naman talaga mag-grow yan? At mag-ingat tayo, mga kapatid, sa mga plastic. Kahapon, kwento ko lang, para mabigyan kayo ng aral. Kahapon ng umaga, si Mrs. po ay may text message sa kanya, yung kamag-anak ko na mas bata sa amin. Kinumusta siya, sabi gano'n. Ate, kamusta? Pero mas bata yon. Alam ko, namumupo yun sa amin eh. Ate, kamusta? Sabi ni Eva, okay naman, may heart. Tapos, may Gcash ka ba? May Gcash ka ba? Sabi ni Eva sa akin, Papa, halika. Si Lotis ang pangalan. Lotis, nagtatanong kung may Gcash ako, sagutin mo, meron ka naman talaga eh. Meron, bakit? Kasi ang aking cellphone, andun sa tindahan. May tindahan naman talaga yun eh. Andun sa tindahan, lahat ng cellphone ko may Gcash, nandun sa tindahan. Kailangan ko ngayon ng 2,000. Pwede mo ba akong bigyan? Sabi ng ganun. Huwag mong bigyan, sandali lang, tawagan ko. Nung tinatawagan ko, hindi sumagot. At ang sabi niya, nasa CR ako. O, sabi ko, after mo mag-CR, tawag ka. Ako na ang sumasagot eh. Tawag ka. Hindi tumawag. Tinawagan ko po yung aking kamag-anak na yon, si Loti, sa tama niyang account. At sumagot, bakit po, kuya? Ayaw namumupo, kuya. At boses niya talaga. Sabi ko, merong ganito, ganyan. Hindi ko na ulitin kwento ko. Makahaba pa. Ganyan. Hindi po yun. Hayaan niyo po, ipapakat ko na po yung isang account kung ganyan. So, nalaman. Hindi kami na isahan. Marami akong mga kakilala na iisahan po. Ang iba po yung nagbibigay ng 10,000, ilang libo ang binibigay dahil yung isang account ng ang inyong kaibigan na-hack, nakuha. Pagkatapos po yung mga kakilala na parang alam niya doon na parang merong makapagbibigay, ay humihingi. Kaya ito po ang ano ko sa inyo, kapag merong pong ganyan na nanghihingi, tawagan nyo. O kaya patawagin nyo. Pag hindi tumawag, sorry, hindi siya yung tunay. Yun ang kwento ko po rito. Kaya ko po nag-example yan. Kasi siya ay hindi dinidiligan. Bakit? Siya ay Tupperware. Hindi po. Pero, praise God, may panahon din na siya po ay maaaring magpipray natin yung mga taong ganyan na marahil darating ang araw, sila din po ay makakilala sa ating po Panginoon. Kaya tayo po mga kapatid, tayo po ay, sabi nga, be wise as a serpent but harmless as a dove. Tayo po ay nagiging Kristiyano na hindi po tayo dapat inuuto-uto. Kundi tayo po ay binigyan ng Diyos ng wisdom upang po tayo ay magkapag-share sa kanila, lalo na po sa ikabubuti ng bawat isa. So yun po, kaya sabi po rito, sa ating po, balik po tayo sa ating mga napag-aralan, na tayo po ay araw-araw na magpapadilig sa salita ng Diyos. At kapag tayo po ay magpapadilig araw-araw ng salita ng Diyos, ito pong brain natin, ito po yung utak natin, ito po yung nakikita natin. Pag lahat yan nakikita mong hindi maganda, mag-i-inject po yan sa isipan natin. Yung ingay nga lang sa kapitbahay eh. Mairita ka eh.
Gusto mo nang matulog, ang iingay, mga nagiinuman, yung ano minsan, may irita ka. Yun po papasok sa isip mo at papasok po sa emotion natin. At minsan po ay yun ang nagbibigay ng gulo. Pero kapag ikaw po ay mayroong salita ng Diyos, mayroong pong nagpapadili ka araw-araw sa salita ng Diyos, kayang-kaya mo anuman ang iyong masasabi na sila po ay susunod dahil bibigyan ka ng Diyos ng wisdom kung ano man ang dapat natin gagawin. Amen? At tayo po'y magiging kaaya-aya pa rin sa ating mga kapitbahay. Amen. Hindi naman natin sila mapipilit minsan. Dahil ang sabi nga, we cannot please everyone. Maging ang ating Panginoon sa Kristo, ginawa na nga, banal na nga siya, wala na siyang nagawang kasalanan. Pero hindi pa rin niya na-please ang lahat ng tao. Pero tinuturo ng salita ng Diyos, kapag tayo po nasa Panginoon, inuusig pa rin tayo. Ang sabi doon sa salita ng Diyos, huwag kang malungkot dahil ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Kaya kapag ikaw inuusig ng dahil sa Panginoon, pinagpala tayo ng ating Panginoon. Kaya hindi ka malulungkot, hindi ka magsasabi, ayoko na Lord, kung saan na born again ako. Dati akong siga, ngayon ay marami ng siga sa kapiligiran ko. Hindi natin sabihin, dahil pinagpala ng Panginoon ang mga nagpapakumbaba, inaangat ng ating pong Panginoon. Hallelujah. At pagkatapos nun, kapag ikaw po ay nag-grow outwardly sa Panginoon, praise God, ikaw po ay tatawagin ng Panginoon. Tatawagin ka ng Panginoon. Tawag na alin upang ikaw po ay i-level up ng ating pong Panginoon. At habang ikaw ay nagle-level up, mas maraming ipapagawa sa atin ang Panginoon. At napakasarap, praise God, kung ating masunod ang pagkatawag ng Panginoon sa atin, napakasarap maglingkod sa Panginoon. Lalong-lalo na tayo po'y nasa grasya ng ating Panginoon. Nag-uusap-usap po kami mga pastor every Tuesday, nalipat po ng Friday. Dahil conflict po dito sa ating pong school. Praise God, hallelujah, napakasaya namin every Friday na mga pastor. At si Pastor Dante nga po minsan nagkwento sa amin na napakaraming niyang mga kakilalang mga pastor na gusto nang umayaw. Marami ng mga umayaw nung oras ng pandemic na talagang napakahirap. Ang sabi nga daw, napakahirap maging pastor. Pero sa amin, praise God, hallelujah, hindi mahirap dahil ang lahat ng ito ay binibigay ng Panginoon ng kagaangan sa atin. Kaya nga sabi niya sa Matthew 11:28, come unto me, all you that are labor and heavily laden, for I will give you rest. Kapahingahan ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya kapag ikaw nasa grasya, lahat yan ay binabato mo na lang yan sa Panginoon at bibigyan ka ng Diyos ng kagaangan sa iyong buhay. Kaya kahit sa ating pong mga buhay, mga kapatid, habang tayo nagkakaedad minsan, meron na tayong mga nararamdaman. May nararamdaman pa po tayo, subalit tayo pa rin ay nagiging masaya. Praise God na magpuri, sumamba, maglingkod sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. Amen! Praise God! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Parang kailan lang, senior na pala kami. Praise God! Hallelujah! At na medyo nag-iiba, pero isa lang malakas. Malakas ang Panginoon na sumasa atin. Amen? Hallelujah! Kaya manghihina man ang katawang ito, ang Panginoon ay patuloy na maging malakas. Sa ating pong pagtatapos, hallelujah! Praise the Lord! Sa pinakahuli po nating pag-aralan sa pagkakataon pong ito, sa umaga pong ito. Praise God. Basahin po natin sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Sa mga musician po, ready na po tayo. At meron pa po tayong mahaba pang panahon. Meron pa po tayong ilang minuto na tayo po'y makapagpasalamat, makapagpupuri sa ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang sabi po sa 2 Peter. 2 Peter chapter 3 verse 18. The last but not the least. Sabi po dito, but, sabasahin nga po natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. Minsan pa po. But, grow. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. But grow
in the grace. Ano ba yung grasya ng Panginoon? Niligtas niya tayo. Praise God, na walang bayad. Oh, biro mo yun? Marami pang mga nagbabayad eh. Nagbibigay kasi ang akala yun ng kaligtasan. Pero ito, binigay tayo ng Panginoon ng kaligtasan, hindi natin kayang bayaran. Iisa lang ang nakakayang bayaran ng ating mga kasalanan, ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Walang kasalanan, pero tayong mga makasalanan ay nagiging walang kasalanan. Sabi nga, ang Diyos, hindi na siya manghingi sa atin dahil sa Kanya ng lahat eh. Kayamanan, sa Kanya yan eh. Katilinuhan, sa Kanya rin yan. Kalakasan, sa Kanya rin yan. Karunungan, sa Kanya rin yan. Ano pa? Kagandahan. O, ano pa? Kagwapuhan, sa Kanya rin yan. Kaya nga we are all unique sa mata ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, ang unique mo. Galing yan sa Panginoon. Hallelujah. Pero merong siyang hinihingi sa atin na wala siya. Oh, ang Diyos ba may bagay na wala siya? Tapos yung hinihingi niya sa atin, ano yun? Yung ating karumihan na wala siya. Hinihingi niya sa atin upang tayo po ay magiging righteous sa Kanyang paningin. We have been made righteous because of the grace of our Lord Jesus Christ. Hindi sa ating mga mabubuting gawa, hallelujah, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang grasya ng Panginoon. Then, ano pa? Praise God, my grace is sufficient unto you. Sabihin natin, ako'y tao lamang. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. 100 sa videoke. Sa Diyos na ang lahat, siyang nagdulot. Isang action pang ganyan. Praise God, hallelujah. Hindi po yan ang Panginoon. Hindi siya nagbigay. Ang nais ng Panginoon, ang ibinigay ng Panginoon sa atin, ay mapagtagumpayan natin ang magulong sanlibutan kung ito. Hallelujah. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Mapagtagumpayan natin. Ang pagtagumpayan, meron ka naramdaman sa sarili mo na parang medyo naiinis ka. Inis pa lang yun, ha? Pag hindi mo pagtagumpayan yan, kapag ikaw ay nakaramdam na para bang, ayoko nang magsimba. Bakit? Kasi parang nagsasawa na ako. Pag iniisip mo pa lang yan, pag hindi mo na pagtagumpayan, makita mo ng sarili mo, nandun ka na muli sa mundo. Bakit? Kasi hindi mo na pagtagumpayan eh. Subalit ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, marami pa. Bahala na kayong mag-isip, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient sa iyong mga kahinaan. Ang grasya ng Panginoon ay sufficient. Bakit hindi natin ina-apply? Amen. Kaya purihan po ang Panginoon dahil sa ating pong simbahan po ito sa pamumuno ng ating bishop. Lateng, praise God, sila yung unang mga nakahagip ng grasya ng gospel of grace. At praise God, hallelujah, ako'y po naiiyak dahil kung ako noon ay umayaw dahil ayaw ko noong katuruan na yan dati. Nandun ako sa isang sulok na yan. Pero ang pinipili ko, sabi ko, okay yan. Pagkatapos pag narinig ko, ay hindi yan. Parang parang akong unbeliever na mimili. Pero nung bandang huli, nung mahagip ko the gospel of grace, praise God. Napakasarap mga kapatid. Hallelujah. But grow, sabi rito, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Hallelujah. Manatili tayo sa grasya ng ating pong Panginoon, mga kapatid. At tayo po'y masasabi ko na tayo po'y mananatiling naglilingkod sa Kanya. Amen. Okay, sa oras po ito, ang ating gagawin upang tayo po ay mag-grow deep
deeply, grow upwardly, grow inwardly, grow outwardly. Praise God. Tayo po ay suko natin, ibigay natin ng para sa Panginoon. Amen. Tayo po yung tumayo, sandali. Para hindi po natin makakalimutan, hindi pa po tayo awit, ano? Pero para hindi natin makakalimutan ang mensahe, ano po ba yung number 1? Grow deep. Number 2, grow upwardly. Grow inwardly, and grow outwardly. Okay, para madali natin maintindihan, hindi natin makakalimutan hanggang sa pag-uwi natin. May action po. Ano po? Ano natin kamay? Ano po muna? Grow deeply. Dalawang kamay. Kaya lang isa lang kasi hindi nakahawak ko sa microphone. Huwag niyong gayahin isa lang, dalawa. Kahit sa bahay, sundin niyo po para maunawaan natin. Grow deeply. Medyo na kayo ko ng konti. Kunti lang naman. Then, grow upwardly. Mataas ng mataas. Parang stretching. Then, grow inwardly. Ganon. Then, grow outwardly. Huwag yung patamaan yung katabi nyo. Baka tamaan. Ulit. Number 1, grow deeply. Grow upwardly. Grow inwardly. And grow outwardly. Kayo na lang. Number 1, yes, grow. Lahat. Magsalita lahat. Kasi minarinig ako nagsasalita. Yung iba hindi. Okay, ready? Go. Grow. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So tuwing umaga, mag-exercise kayo. Yun ang gawin yung exercise. At mag-grow po tayo sa Panginoon. Okay.